Mga ka-sideline, napapansin nyo ba na kapag nagsisimula na ang tag-ulan, parang sunod-sunod na rin ang problema sa ating mga kambing? Hirap tayong maghanap ng pakain, tapos maya-maya may inuubo na, may sinisipon, at sa mas malalang kaso, nagkakaroon pa ng pneumonia. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nagsisimula ang problemang ito at kung paano natin ito maiiwasan. Ang unang hamon tuwing tag-ulan ay ang paghahanap ng pakain. Hindi tayo makakapagpastol ng maayos dahil sa ulan. Minsan naman, kahit may damo, sobrang basa naman nito. Kaya ang nangyayari, nababawasan ang nakakain ng mga kambing. Bilang mga goat raisers, alam natin na hindi pwedeng mawala ng laman ng tiyan ng ating mga alaga. Dahil kapag kulang sa pakain, may domino effect itong maaaring idulot. Kapag kulang sa sustansya ang kambing, unti-unti ring bumababa ang kanyang resistensya. Para rin silang mga tao ka-sideline. Kapag hindi tayo nakakain ng maayos, hindi ba mas madali tayong magkasakit? Ganito rin ang nangyayari sa mga kambing. Kaya hindi lang pampabusog ang pakain, mahalaga rin ito para mapanatiling malakas ang kanilang depensa laban sa sakit. Bukod sa kakulangan sa pagkain, nagdudulot din ng stress ang tag-ulan. Basa ang paligid, malamig ang panahon, at minsan ay siksikan ang ating mga kambing sa kulungan dahil hindi sila mailabas. Ang stress ay tahimik na kalaban. Hindi natin ito agad nakikita. Pero malaki ang epekto nito sa kalusugan ng ating mga alaga. Kapag stress ang alaga natin, mas nagiging madali para sa mga sakit na umatake. Pagdating sa puntong mahina na ang resistensya at nakakaranas na ng stress ang kambing, dito na maaring magsimula ang ubo at sipon. Maaari nating mapansin na parang may tumutulong sipon, umuubo pa minsan-minsan, o kaya ay matamlay at hindi gaanong kumakain. Ka-sideline, ito na ang mga senyales na hindi natin dapat balewalain. Dahil minsan ang simpleng ubo o simpleng sipon lang ay maaring senyales na ng mas seryosong problema. Kapag hindi naagapan ang kondisyon ng kambing, maaari itong mauwi sa pneumonia. Ito ay isang seryosong sakit na nakakaapekto sa baga. Mapapansin natin na mabilis ang paghinga, hirap huminga, matamlay, at kadalasan ay ayaw nang kumain. Ito ang sitwasyon na ayaw nating maranasan dahil mas mahirap na itong gamutin ka-sideline at maaaring ikamatay na ng ating alaga kung mapapabayaan. Kaya mga ka-sideline, ang susi ay prevention. Kung maaari, mag-imbak ng pakain bago pa man dumating ang tag-ulan. Sa ating ibang mga ka-sideline, may option tayo na mag-prepare ng silage bago pa man ang tag-ulan. Ang iba naman ay bumibili ng silage para may maipakain sa mga alaga nila. May mga breeder farms kasi na nagbebenta ng silage. Pwede tayong bumili sa kanila, mga ka-sideline. Para naman sa mga katulad namin na kahit tag-ulan ay nagkukumpay o nagka-cut and carry pa rin, makakatulong na ma-air dry muna ang mga damo bago natin ibigay sa mga alaga natin. Paalala mga ka-sideline na ang basang damo ay maaring magdulot ng bloat sa ating mga alaga. Kaya tandaan, mag-air dry muna
bago ibigay ang damong kinumpay sa mga kambing. Bukod sa pagpapakain mga ka-sideline, siguraduhin ding tuyo, malinis at maayos ang ventilasyon ng kulungan o bahay kambing. Obserbahan araw-araw ang ating mga alaga upang maagapan agad ang anumang pagbabago sa kanilang kalagayan. Tandaan mga ka-sideline, mas mura ang pag-iwas kaysa sa paggagamot. May mga ka-sideline na nagtatanong minsan sa amin, "Ka-sideline, okay lang ba na maulanan o mabasa ng ulan ang kambing?" Ka-sideline, syempre hindi. Kahit naman po siguro tayong mga tao, kapag nabasa ng ulan, ay may posibilidad na magkasakit. Ganon din ang mga kambing natin. Kung mabasa man sila ng ulan, siguraduhin na punasan sila ng malinis at tuyong basahan. Ugaliin din natin ka-sideline na bago pa man magtag-ulan, pagpasok pa lang ng buwan ng June hanggang July, ay masimulan na natin ang pagpupurga at pagbibigay ng mga vitamins katulad ng ChemShot LE at Vitachem ADE. Sa unang senyales pa lang ng sipon o ubo, makakatulong ang may emergency antibiotics tayo katulad ng Chemject Tylosin. Maaari natin itong ibigay panlaban sa sipon at ubo ng ating mga alaga. Ka-sideline, paano naman kung ang ubo o sipon ng kambing ay may kasama ng lagnat? Ka-sideline, Numusure ang panlaban natin dyan. May antibacterial at anti-lagnat na kasi ang Numusure. Ka-sideline, paano naman po kung buntis ang sinisipon o may lagnat na kambing? Well, ka-sideline, meron tayong Belpyrene. Belpyrene ang pantapat natin dyan dahil ang Belpyrene ay anti-lagnat na safe sa buntis na kambing. Iyan ang mga gamot na dapat laging meron tayo sa ating farm. Ka-sideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mang K Agriventures. Shout out po sa ating mga ka-sideline sa kanilang patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala sa ating mga stores na Mang K.ph at sa ating Shopee and Lazada na Mang K Agriventures. Shout out po kina Richard Alapitan, Rowena Rualo, Rani Lee, Jerry Fernandez, Emelito Briones, Jocelyn Marcelo Prado, Rene Ramirez, John Mark Mendoza at Richmond John Wakis. Mga ka-sideline, tandaan natin ito. Kadalasan ang pneumonia ay hindi basta-basta na nagsisimula sa baga. Nagsisimula ito sa tag-ulan, sa kakulangan ng pagkain, sa pagbaba ng resistensya at sa stress. Kaya huwag nating hihintaying lumala ang sitwasyon bago tayo kumilos. Kayo naman mga ka-sideline, ano ang pinakamalaking hamon ninyo tuwing tag-ulan? I-comment ninyo sa ibaba dahil baka ang tanong ninyo ang ating mapag-uusapan sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Sideline.ph. Ako pong inyong lingkod at ka-sideline na si Aga para sa Sideline.ph. Hanggang sa muli mga ka-sideline, happy goat farming!